Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. Yan mga kababayan, breaking news, hala. Di makapaniwala ang Palasyo, Kongreso sa matinding pasabog ni Alice Guo, former PRRD. Yan mga kababayan, patungkol po riyan. Ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, sa thumbnail po natin, itinuro na. Nako, Mary Ann Maslog, nahuli, sinungaling. Yan mga kababayan. Pero bagong lahat, no? Ito, mai-share din po ako sa inyo patungkol po kay PBBM, no? At talagang parang lumalabas pa dito, nabudol si PBBM ni BP Sara. Nako, sabi nga ng iba, ano ba to? Nagpapaawa effect ba si PBBM? Well, anyway, mamaya bigyan po natin ng komento yan. At eto pa, yung pagpunta po ni PBBM, no, sa Southeast Asia leaders sa, no, I think sa Laos ata ito, no, may sinabi po siya sa mga leaders ng Southeast Asian leaders, no. May sinabi po siya at bibigyan po natin yan ng reaksyon. Kasi nga po, mukhang personally para sa akin po, it's fully opinion. I think parang hindi po tama ito na ginawa ni PBBM. Para sa akin lang hindi naman tayo member ng kabinete ni PBBM, but we still have opinion. And maybe we are the same opinion dito po mamaya sa ipapakita natin, okay? So ito mga kabayan, simulan na po natin dito sa kay President Bongbong Marcos Jr. Ito po, Marcos says, no, BP Sara not caretaker as she's not part of this administration. Yun pala. So yun pala mga kabayan, kaya pala hindi na ipinagkatiwala ni President Bongbong Marcos Jr. ang Pilipinas nang siya po ay lumipad papuntong Laos, no? Dahil hindi na pala parte, hindi parte ng administrasyon, but still part of the government ang Vice President, di ba? Mayroon ba, alam mo nang tumayo ang Pilipinas ng presidente lang, walang Vice President. Yun po yung point Oo nga, it is not part of the administration, but she is still, no, part of the government. O, di ba? Well, anyway, ano po ang yung reaction dyan sa sinabi ni PBBM? At ito nga. Ito muna. PBBM on BP Sara's denying their friendship. Maybe I was deceived. So, yan mga kumbayan. Mukhang nabudol. Pinalalabas pa dito ni President Bongbong Marcos Jr. na nabudol. Nabudol siya ni Vice President Sara Duterte. Sino ba talaga ang mambubudol sa inyong dalawa? Si Vice President Sara Duterte o ikaw? Yung pamilya mo or yung pamilya ng mga Duterte ang nabudol? In the very first place, mga kabayan, tingnan nyo ipinalibing po ni dating Pangulong Duterte ang kanilang ama, no? Sinamahan po siya ang kanyang sinamahan po siya ni Vice President Sara Duterte sa pagtakbo, no, sa eleksyon at nanalo siya. Kung hindi naman dahil kay BP Sara, I think mga kabayan, whether you like it or not, no, aminin man natin or whether you believe it or not, no, malaki pong naging papel ng ni BP Sara sa kanyang pagiging pagkapanalo, di ba? Tapos sasabihin ngayon, siya pa ang nabudol ni BP Sara. Well, anyway, yun po ang ano niya. So, dito pa lang mga kabayan, pag ito nakita ng international community, wherein, for example, I am very interested sa Pilipinas tapos research mo, bakit itong dalawang ito pala ang nangyari. Niligawan pala ni PBBM si BP Sara, tapos dito sasabihin, siya ang nabudol, siya ang na-deceive ni BP Sara. No? Siya ang nalinlang ni BP Sara. Di ba? So, ito magiging negative impact, no, kapag yung mga kababayan natin sa ibang bansa, no, medyo sabi nga ng iba, nako, nahihiya na kami dito sa ginagawa ni PBBM, wala na.
No, nahiyang-hiya na po yung ating mga OFW. Well, anyway, ano po ang masasabi niyo dyan sa pagkakabudol ni PBBM dito kaya pagkakabudol ni BP Sara daw, sabi ni PBBM sa kanya. Comment na lang po mga kabayan at eto na. Etong matindi mga karibin natin. Mula po sa ABS-CBN News, mga karibin natin, Marcos tells Southeast Asian leaders do not turn a blind eye to coercive illegal actions of external power versus Asian members. So yan mga kabayan, pinatatamaan niya po dito ang mga Asian leaders, no? Na wag kumampi, no? Wag maging bulag-bulagan dito sa ginagawa ng China. Parang ang lumalabas dito, parang nagpapa-victim effect, no? Not only pa-victim effect, let's say, biktima nga tayo. Nagpapaawa ang Pilipinas, which is not good. Which is not good na makikita po ng mga ibang leaders ng mga ibang bansa, no? Na ikaw ay nagpapaawa sa harap mismo nila. Sino pa, no? Sino pa ang sa'yo? Then you are telling them to invest, no? Mag-invest kayo sa amin kasi kami, hinang-hina na kami. Dahil sa China. Dapat hindi po ganoon, di ba? Mga kabayan, dapat you are a strong leader, di ba? Kailangan mo maging malakas or maging matapang. Yun mga kabayan, di ba? Mayroong mga kasabihan, di ba? Kahit gaano kalaki ng yung kalaban, ipakita mo pa rin na ikaw ay matapang. Kasi hindi mo alam. Yung ipinakita mong katapangan, mga kabayan, no? Tapos yung malaking kalaban mo, duwag pala. Diba? Dahil nga ikaw ay matapang, napaatras mo yung duwag na malaking kalaban. Di tulad dito. Sobrang nakakahiya po ito, ewan ko lang sa inyo, kasi parang nagpapaawa po siya, si PBBM, nagpapaawa sa ibang Southeast Asian leaders. To what? To help us? Hindi po nila gagawin yan. Bakit? Kasi po, may mga rin sila, transaction sila sa China. For example ito na lang yung Laos na lang kasi doon naman sila pumunta. No? Ano bang connection ng Laos? At sinasabi mo pang na yung mga Laos na mga investors to invest Philippines. Baka hindi kayo nag-research. Ina-encourage nyo pa, no? Yung mga investor ng Laos na mag-invest sa Pilipinas. Eto, tingnan nyo mga kabayan. Laos deepens military ties with China. Ibig sabihin, ganito sila diba? Ganito yung friendship nila. Tapos iimbitahan mo yung Laos na mag-invest sa Philippines, wherein ganito, Laos deepens military ties with China. Kung si Alice Go nga, di ba? Tinatawag yung spy, paano pa kaya itong mga Laos investors na pumunta sa Pilipinas? Di ba? Hindi ba natin paghihinalaan na spy din sila? Gayong ganito sila, kadikit sa China. Hindi lang po yan mga kabayan. Ito po, China ready to join Laos in building high-level community with shared future. Chinese Premier. Yan mga kabayan. Ganito po sila ka-close sa China, tapos iimbitahan mo pa na pumunta sa Pilipinas at mag-invest. Nako naman, anong nangyayari? Ito pa, China-Laos BRI cooperation, a successful model for participating countries. Tapos makikita mo sa Philippines,
China, Philippines, lagi nag-aaway, no? Tapos wala tayong magagawa dyan. At ito pang matindi. Laos, China strengthen bilateral cooperation. Mayroon bang ganitong nangyayari between China and Philippines? Ganyan po ang Laos at China, mga kabayan. Very kung sa family ties, kung sa ano pa sa Pilipino, di ba? Meron tayong kaugaliang family ties. Ganun po sila. No, mahirap na sigurong buwagin ito, mga kabayan. Kaya ano ang purpose natin? Why do we need to see this one, no? Marcos tells Southeast Asian leaders, do not turn a blind eye to coercive illegal action of external power versus ASEAN members. Parang wala na, mga kabayan. Wala na mag-i-invest po sa atin, no? Kasi dito pa lang no? Wala, ewan ko sa inyo, pero para sa akin nagpapaawa, nagpapa-victim effect itong si PBBM dito sa kanyang sinasabi, no? So, ayan, mga kabayan, ano po ang masasabi nyo dyan? At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin, bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ito ang nakakagulat matapos magmaang-maangan. Mga impormasyon galing mismo sa source ni Senator Bato de la Rosa. Tinukoy na. Tila tinuturuan at pinag-utusan si Mary Ann Maslog o Jessica Francisco para idiin sa pogo ang dating administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero bago ang lahat, mga ka-update. So yan, mga kabayan, itong si Mary Ann Maslog, ito po yung pumunta sa Indonesia para kausapin si Alice Go, mga kabayan. Nako, nangangamoy po, nahuhuli na po ang mga grabe. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga, mga ka-update, tila timbog sa Senate hearing ang lahat ng kasinungalingan ni Mary Ann Maslog, o mas kilala bilang Jessica Francisco, matapos tila mabulgar na pinag-utusan di umano ito ng isang tao sa Malacanang para papirmahin ang nooy Banban Mayor na si Alice Go para idiin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. So yan, mga kabayan, talagang walang baho na hindi talaga sumisingaw, no? Eto, pinakasikreto na siguro itong move nila. This is a very confidential action. Kung sino man ang nagutos dito sa kaya Mary Ann Maslog, but still, no, may mga paraan talaga ang Diyos para ilabas, no, ang katotohanan nito. Biruin nyo, ito iniisip ko lang gaano kaya kasekreto itong ginawa nila, no, para pumunta itong si Mary Ann Maslog doon sa Indonesia para pilitin, no, itong si Alice Go. Yan. Pero lumalabas pa rin ang katotohanan, mga kabayan. Ang nagsabi ng impormasyon ay galing mismo sa loob ng Malacanang na isiniwalat mismo ni Senator Bato de la Rosa, kung saan ay ayon mismo sa incumbent senator. Tila pinipilit papirmahin sa isang affidavit ang nooy Banban Mayor na si Alice Go para idawit ang pangalan ng dating Pangulo sa mga di umano illegal na transaksyon daw ng Pogo. Ngunit bago pa man magsinungaling ang resource person, timbog kaagad kay Senator Bato de la Rosa ang mga di umano'y kasinungalingan nito. Bukod daw sa paiba-iba ito ng pagkatao, sino raw ang maniniwala sa babaeng tila minsan ang pinatay ang kanyang sarili para lamang matakasan ng patong-patong na kaso laban sa kanya. Kaya nang lumabas ang balitang ito. So yan, mga kabayan, patong-patong na kaso. No, there's still a pattern na nakikita ko dito. Like De Lima, Kerwin Espinosa, no, at saka itong si Jed Mabilog, no. Parang may pinanghahawakan yung nasa likod nila, May pinanghahawakan yung nasa likod nila to make them
do, no? To make them do whatever ang gusto ng itong taong nasa likod na ito, kung sino man ito, di ba? Kasi nakita na natin yung pattern. May mga kaso, sangkot sa illegal drugs, o ano pa? Ano pang ibig sabihin nito? Sana pag minsan sana itong mga witness ng mga nagpipin down sa Duterte, sana yung kunin nila yung talagang malinis, no? Yung talagang walang kaso, hindi nakulong. Siguro maniniwala pa yung taong bayan. Di ba? Maniniwala pa yung taong bayan na kung yun ang gagawin nila. But kung may makuha sila, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayun pa nga sa kanila, grabe naman. Gagawin lahat para madiin ang mga tao na may malasakit sa mamamayang Pilipino. Tandaan po ninyo, hindi mananaig ang kasinungalingan sa katotohanan. Good job, Sir Bato, tapangan mo pa ang kapal ng pagmumukha. Basta makapera lang, di bali nang magsinungaling, wala na yatang Diyos sa kanila. Wala ka nang kawala ngayon, sinungaling. Buti pa sabihin mo na ang totoo, Malacanang ang nag-utos sa'yo. Diin ka na ngayon, nahalongkat na ang totoong pagkatao mo. Marami kang mga asong tinakasan. Malakas ang loob niya kasi for sure malakas ang nasa likod niyan. so eto lang mga kabayan, bakit kaya ganito ang nangyayari sa atin? Congress, Senate, iba't ibang resources ng government gustong ipin down ang mga Duterte. Ano ang nila? Why they are not afraid of doing it, di ba? Hindi sila natatakot na gawin 'yan, mga kababayan. Dahil ba nakita nila na yung pamumuno ni dating Pangulong Duterte is not, no? Hindi po tinitingnan ni Pangulong Duterte yung nakarang administrasyon, kung di nakapokus po siya sa future ng bansa. Ibig sabihin, gumawa ka man ngayon ng kalokohan, no? Kapag Duterte ang naupo sa susunod na na presidential di ba? Or kung susunod na presidente ay Duterte, lusot pa rin tayo, lusot pa rin sila, di ba? Kasi hindi na tinitingnan ng Duterte kung ano man yung mga nangyari sa nakaraan. No? Ang tinitingnan nila, how can we move on? Yun ba? Yan ba ang dahilan kaya malakas ang mga loob ninyo? Nagawin yan sa kanila? Nagawin ang mga kalokohan nyo ngayon? Korupsyon, ano-ano pa, di ba? Kasi hindi na tinitingnan ni dating Pangulong Duterte yung mga ganun bagay, di ba? What if, for example lang si Vice President ang maging presidente. Si Vice President Sara Duterte ang maging presidente natin. Ganun pa rin kaya ang gagawin ni Vice President Sara Duterte? Hindi habulin? Naku, wag naman sana. Vice President, habulin mo. Ha? Eto, nagsasuggest lang tayo kahit malayo pa. Baka mapanood natin itong video ito sa future, di ba? Di ba? Wag naman sana habulin niyo po kung sino man yung mga nang-corrupt, nagnakaw sa ating gobyerno. Sayang po ang paghihirapan natin ng ilang taon pa, di ba? Ilang taon pa kasi silang mauupo eh. Kasi wala nang balak ang mga Duterte to impeach, di ba? PBBM. Si PBB, I don't know kung si Tamba or kung sino man, basta importante diyan, alam natin kung anong nangyayari, di ba? Mayroon talagang impeachment na nangyayari. Impeachment plot na nangyayari dito kay Vice President Sara Duterte. Yan nga po mga kabayan, ano sa palagay nyo? Yan ba ang dahilan kung bakit malakas ang loob ng mga ito? Dahil hindi na tinitingnan ng Duterte ang past na mga nangyari. At sila po ay nagpo-focus sa future ng ating bansa. Nako, ano po ang inyong opinion, reaksyon? I-comment na lang po sa baba. Maraming salamat po.